Buksan natin ang ating mga Biblia muli sa 2 Timothy chapter 2 verse 1 hanggang 7. Buksan natin ang ating mga Biblia. 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 7. Okay na. Paalala lang na ganito ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya ikaw, anak ko, maging malakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus. Ito'y sulat para sa lahat ng Kristiyano, kaya ito'y para sa atin din. At ang sabi diyan, magpakalakas daw tayo sa biyaya na kay Kristo. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagturo rin naman sa iba. So ano yung ating natutunan? Ituro din natin sa iba. Verse 3, makipagtiis ka ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Walang kawal na naglilingkod, ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito. Yamang ang kanyang mithiin ay bigyang kasiyahan ang nagtala sa kanya. Sino mang manlalaro ay hindi pinuputungan, malibang nakikipagpaligsahan siya, ayon sa mga alituntunin. Ang magsasaka na nagpapakapagod ay siyang unang dapat magkaroon ng bahagi sa mga bunga. Isipin mo ang sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Nakaraan tinalakay natin, ang Kristiyano ay inihalin tulad una sa isang mabuting kawal. Ang mabuting kawal ay naglilingkod. So, bilang Kristiyano, tayo din mga kawal at naglilingkod tayo sa karya ng Diyos. Naglilingkod tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating kapaligiran. Sa iglesia, sa ating kapitbahay, sa ating mga kaibigan, dapat tayong naglilingkod. At ikalawa, tayo po'y nilintulad din sa isang manlalaro na nakikipagpaligsahan. Ibig sabihin, talagang hinahatak niya ang kanyang sarili upang siya makarating sa hantungan. Tayo din, dapat magpupursige tayo sa ating pamumuhay Kristiyano upang makarating tayo sa hantungan at matanggap natin ang putong ng buhay. At ngayong gabi, itinulad naman tayo o ang Kristiyano sa isang masipag na magsasaka. Isang magsasaka. At ano ang mga katangian ng magsasaka? Tignan natin ito ngayong gabi. Bago lahat, tayo muna ay manalangin. Panginoon, tunay nga sa aming buhay, kami po ay mga kawal ninyo na handa pong maglingkod sa iyong kaharian, sa iyong pong kalooban at paglingkuran ang mga tao, Panginoon, nasa kadiliman upang sila maakay sa liwanag at katotohanan. Kami din po ay tinulad ninyo sa isang manlalaro na ang aming pong gawain sa mundong ito ay hindi po pahirap, kundi ito po ay isang bagay na nakapagbibigay sa amin ng ehersisyo at kagalakan dahil ito isang laro, Panginoon, sa iyong kaharian. At ang isang manlalaro ay nakikipagtunggali hanggang sa abutin po ang pinakaputong ng buhay, walang iba kundi kami po ay makarating sa iyong kaharian. At ngayon naman, kami po ay tinutulad ninyo sa isang masipag na magsasaka. Na isang katangian na magsasaka ay aming pong malalaman ngayong gabi. Nawa, tulungan nyo kami na may bigay namin ang aming puso sa pakikinig ng iyong salita. At tulungan nyo rin kami, Panginoon, na maalis, Panginoon, anumang mga hindrances, mga distractions sa aming paligid upang hindi maagaw ang aming pandinig, sapagkat ito po ay pagpapalago ng aming panampalataya at higit sa lahat pagpapalusog ng aming pong katungkulan sa iyo pong kaharian. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ano ang mga katangian ng isang magsasaka? Bakit ang isang mananampalataya ay tinulad sa isang magsasaka? Na dito sa ating binasa, magbibigay sa atin ng isang ideya kung paano po natin nakikita ang katangian ng isang magsasaka.
Una, ang sabi sa ating binasa, ang magsasaka na nagpapakapagod ay siyang unang dapat magkaroon ng bahagi sa mga bunga. Unang mapapansin natin dito, ang isang magsasaka ay nagpapakapagod. Nagpapakapagod, ibig sabihin, sadya niyang ginagawa ang kanyang trabaho. Sadya niya itong ginagawa sapagkat mayroon siyang layunin. At hindi niya iniiwas ang kanyang sarili na siya'y magpahinga lamang na walang ginagawa. Ganon din tayo, mga mananampalataya, mga Kristiyano, dapat tayong nagpapakapagod alang-alang kay Kristo. Ang isang magsasaka na nagpapakapagod ay may tiyak na layunin. Nabuksan natin ang sinasabi sa Isaiah 28:24 hanggang 26. Isaiah 28, verses 24 hanggang 26, ito yung sinasabi na gawain ng isang magsasaka. Ang sabi dito, ang sabi sa 23, panawagan ng Diyos, makinig kayo at pakinggan ninyo ang aking tinig. Inyong dinggin at pakinggan ang aking pananalita. Nag-aararo bang lagi ang mag-aararo upang maghasik? Patuloy ba niyang binubungkal at dinudurog ang kanyang lupa? Kapag kanyang napatag ang ibabaw niyon, hindi ba niya binibinian ng eneldo at pinupunla ang binhing kumino at inihahanay ang trigo at ang sibada sa tamang lugar at ang espelita bilang hangganan niyon? Mapapansin natin dito na tinalakay ni Propeta Isaias kung ano ang katangian ng isang magsasaka. Ang isang magsasaka, ang kanyang tungkulin ay araruhin, bungkalin ang lupa upang ito ay ihanda nang sa ganon ito'y pumatag, lumambot at madurog nang sa ganon kanya itong binhian. Kanya itong tamnan ng binhi. Yan ang gawain ng isang magsasaka. At hindi yan ginagawa ng isang tapulan, isang tamad. Ang isang magsasaka ay talagang masipag at nagpapakapagod. At kanyang binibinihan ito ng iba't iba, eneldo, ang sabi dyan, kumino, at trigo, sibada, sa tamang lugar. May kanya-kanyang tamang lugar. Ganon din naman tayo bilang mga mananampalataya. Tayo ay nagpapakapagod na may layunin. Hindi tayo susuntok sa hangin na wala tayong layunin. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 9:26, ako'y hindi sumusuntok sa hangin, walang layunin. At ang ating tungkulin bilang mga magsasaka ng Panginoon, bungkalin natin ang lupa sa ating kapaligiran. Bungkalin natin ito, palambutin natin ito, patagin natin ito, nang sa ganon, maitanim natin ang binhi ng salita ng Diyos. So ano yung binubungkal? Ang ugali ng tao, ng ating kapitbahay, matitigas ang puso, ang kanilang puso na punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng kadiliman, tayo yung nagpapakapagod upang bungkalin ito. Paano natin gagawin yun? Hindi tayo pupunta roon sa kanya para kumuha tayo ng pikot, bungkalin natin yung puso niya. Hindi. Sa pamamagitan ng ating pakikipagkaibigan, sa pamamagitan ng ating pagpapakapagod na makuha natin ang kanyang atensyon, makuha natin ang kanyang puso nang sa ganun maihanda ang salita ng Diyos. Hindi agad salita ng Diyos ang ating itatanim. Mayroon bang magsasaka, hindi pa naararo yung lupa, nagtanim na kagad? Hindi. Diyan natin pinapakita ang katalinuhan ng Diyos na binibigay sa ating trabaho. Bungkalin muna natin ang mga puso ng mga taong nandyan sa kasalanan, nasa kadiliman. Huwag natin silang hatulan, kundi sila'y ating suyuin hanggang sa sila po ay mapanatag ang loob sa atin at doon natin ihasik ang salita ng Diyos. At ang ating gawain ay hindi sa ating pangsarili, kaya tayo ay magbubungkal ng lupa, no? Sabi natin, exercise ito. Hindi. Ito'y gagawin natin para maraming aanihin pagdating ng Panginoon. So, ang isang magsasaka, hindi siya sumusuntok sa hangin. Bahala na. Katulad ng sabi, wala ako talagang nakuha. Wala ka talagang makukuha. Dahil hindi ka muna nagbungkal, hindi ka muna nagkikipagkaibigan, hindi ka muna nagpapakilala, hindi ka muna nagpapakita ng iyong patotoo na ikaw ay binago ni Kristo. Ang totoong pagbungkal sa puso at isipan ng mga tao, makita ang iyong pagbabago.
Hindi sila marunong bumasa ng Biblia, pero marunong silang bumasa ng buhay. Sino ka ba? Ano bang nakikita sa iyo araw-araw pag dumadaan sila sa lugar mo? Ano bang narinig nila sa iyo pag ito'y nagsasalita? Ito ba ay matalas na nakapagbubungkal ng kanilang puso o nagpapatigas ng kanilang puso? Kailangan lagi tayong nag-aaral. Ang isang magsasaka, abala sa pag-aaral. Hindi natutulog. Hindi nagtatambay. Abala siya sa gawain upang sa pagdating ng panahon, mayroon siyang pagtatamnan. Nakita nyo, Isaiah 28, verse 24, lagi siyang nag-aararo. Binubungkal niya, pinapatag niya, dinudurog niya ang lupa upang kanyang binian. At pagkatapos ay kanyang isasagawa ang kanyang natutunan. Ano yung napag-aralan dito? Ano yung natutunan natin? Yun ang ating gagawin. Yung ating mga natutunan. Na tayo'y magsasaka. Ianda natin ang puso ng iba, ng mga tao. Huwag natin silang hatulan, huwag natin silang pintasan, huwag natin silang ibalita ang kanilang kasamaan. Sapagkat sa ganyang paraan, pinatitigas natin ang kanilang puso. Wala tayong tiyaga, wala tayong pagpapakapagod. Wala tayong maaakit sa salita ng Panginoon kung panay panghusga ang ating gagawin sa kanila. Kailangan pagtiyagaan, balik-balikan sila hanggang sa makuha mo ang kanyang loob at mapatag ang kanyang puso. Doon mo ngayon itanim ang binhi. Bakit? Anong layunin? Upang mayroon tayong maani. Ang sabi nga sa Matthew 9:37 hanggang 38, ang sabi, kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng anihin na magpapadala ng manggagawa sa kanyang anihin. Na ang sabi ng Panginoon dito, tunay napakarami ng aanihin. Bakit marami ng aanihin sa time na yon? Dahil ang Panginoon, kung saan siya nagpupunta, siya ay nagtuturo, siya ay nagre-review, siya ay nagtutuwid, siya ay tumutulong sa mga tao hanggang mapalambot. Kaya sabi niya, masdan ninyo ang kapaligiran. Marami na ang aanihin. Ang ating dalangin ngayon ay ang mang-aanig. Now, paano tayo makaka-expect ng aanihin o resulta ng ating gawa kung hindi natin ginagawa ang mag-araro para sila ay matamnan? At kapag sila ay natamnan, kaya tayo mag-aanig. At dapat natin tandaan na tayong mga magsasaka ng Panginoon, kung tayo'y nakapagtatanim sa iba, may pangako rin ng Diyos. Daniel 12:3. Daniel 12:3, ganitong sabi, ang mga pantas ay magniningning ng tulad ng kalilingan ng langit. At ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakilanman. Gusto niyo bang maging bituin? Nang tingin sa inyo mga tao, ito dahil sa Kanya kaya ako nakakilala sa Panginoon. Na mayroon nag-testimony sa akin dito, na dahil sa isang tao, kahit siya'y lubog na, pero pinagtyagaan siya, siya'y nanatili at siya may magpapamiyembro na. Hindi niyo naman napansin yun? Minsan tayong mahatol sa kanila, di ba? Pero huwag natin sirain yun. Huwag natin sirain yung ating nabungkal at ating natamnan. Ipagpatuloy natin. Dahil, ang sabi rito, tayo ay magniningning tulad ng bituin. So, yan ang gawain ng isang magsasaka. Siya ay nagpapakapagod. Wala ka pa nga na-invite So, wala talaga, matitigas talaga mga puso ng mga tao rito. Hindi ka pa nga nakikipagkaibigan, hindi ka pa nga nakikipag-isa sa kanila, nakikisang-ayon sa kanila, meron tayong paghahatol, pinatitigas natin ang kanilang puso. Ikalawa, katangian ng isang magsasaka, ang isang magsasaka ay matyagang naghihintay. Matyagang naghihintay. Na wala man dito sa ating text, pero yan ang katangian. At yan ay sinabi ng ibang mga tao ng Diyos. Describe nila ang katangian ng isang magsasaka tulad kay Santiago 5, versikulo 7. James chapter 5,
verse 7, ganito ang pagkakasabi ng ni Apostol Santiago. Ikinumpara niya sa paghihintay sa pagdating ng Panginoon. Yan doon sabi niya. Kaya maging matyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Then period, pinuntahan niya ngayon magsasaka. Sabi niya, hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya'y nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Na mga Kristiyano daw, kung paano tayo naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Alam niyo bang sigurado yun? Alam niyo ba yun? Yes. Na sigurado pagdating ng Panginoon. Ganon din kung tayo'y nakapag-araro at nakapagtanim, sigurado din mayroong bunga. Okay? Hindi man tayo mag-aani, ibang mag-aani, pero hindi nasayang yung iyong pagtatanim. Kaya ang sabi dito, hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga. Hindi inaapura. Tayo, apurado tayo masyado. Hanggang ngayon, tagal-tagal mo ng Kristiyano, umatin, hanggang ngayon, hindi pa nababago yung ugali mo. Ang sabi dyan, ang isang magsasaka, hanggang maghintay. Naghihintay. Bakit? Hindi naman tayo ang makapagbabago ng tao. Kundi ang Panginoon. Antayin natin yung una at huling ulan upang magkaroon ng hitik na bunga. Tayo, hindi tayo farmer, no? Pero mga farmer, alam nila ang law ng sowing and reaping. Kapag sila'y nagbungkal na, inaapura nila hanggang mainit pa. Dahil kanilang tinatiming ito na sa kanilang pagbibinhi, pagbinhi nila, pagtanim nila, ilang araw, darating na yung unang bunga, ay unang ulan. At yung unang ulan na yun, ang siyang magpapalambot ng lupa at magbibigay ng sustansya sa mga binhi. At kapag ito'y tumubo na at nagkabunga, hindi aanihin yan hanggat hindi umulan yung huling ulan. Sapagkat pag huling ulan, ito yung nagpapaganda ng bunga, nagpapahitik sa bunga. So ganun itinutulad ang magsasaka. Kapag ikaw ay nagbungkal at nagtanim, hintayin mo. Huwag mo apurahin. Tingnan niyo ang sabi sa mga nakasulatan. Ang magsasaka ay naghihintay ng mahalagang bunga ng lupa. Hinihintay niya ang una at huling ulan. Tulad ng paghihintay natin sa Panginoon. Ang kaligtasan ng ating mga tinamnan, ang kanilang pagbabago, maaaring hindi natin makita habang tayo naghihintay. Pero hindi masasayang yun hanggang sa pagdating ng Panginoon. Maaaring hindi rin tayo makabuhay pa pagdating ng Panginoon, pero ganun ang ating ginawa. Antayin natin hanggang sa pagdating ng Panginoon kung talagang yung mga ating natamnan ay naligtas o hindi. Hindi tayo ang mag-decide. Huwag natin silang aburahin. Huwag natin silang pilitin. Baka mapilit sa hilong, eh problema ka. Mayroong gantimpala sa ating ginagawa. Huling ulan. Ang sabi nga sa ating text, sa verse 6 sa ating text, ang magsasaka na nagpapakapagod ay siyang unang dapat na magkaroon ng bahagi sa mga bunga. Kita niyo? Ano man yung bunga na ating ginawa o sa ating ginawa, nagbunga. Hindi ito kakalimutan ng Panginoon gaya na sinabi sa Hebrews chapter 6 verse 10. Na hindi kakalimutan ng Panginoon ang ginawa mong kabutihan sa kanyang kariyan, ikaw ang unang tatanggap ng reward sa bunga ng iyong itinanim. Kaya ang gantimpala ay wala sa dami ng ating na-invite, wala sa dami ng ating natamnan, kundi sa katapatan nating ginagawa kahit wala tayong nagagala. Naghihintay tayo. Mayroong isang priso, inassign niya siya ng kanyang yung bantay sa bilangguan. Kanya-kanya silang assign. Yung iba nagbungkal doon sa mga tubigan, yung iba nagbungkal doon sa mga buhangin. Pero yung isa kaisa-isa, nagbungkal doon sa ibabaw ng bato, bantilis.
Nakakatawa, tawa ng tawa yung mga kasama niya dahil yung piko niya, ping! Ping! Kaya sabi ng mga kasama niya, nasisiraan ka ng ulo, no? Bakit hindi ka bumaba at doon ka magpiko tsak marami kang makukuha? Eh diyan ka nagpipiko na tumutulong lang yung piko, lumalaban yung bato. Ang sabi niya, hindi naman yun ang layunin ko na mabiyak yung bato eh. Ang layunin ko, sumunod ako sa commander ko ng buong katapatan at pagtitsaga na sinabi niya. Ganun din sa atin, maaaring walang bunga yung ating ginagawa na hindi natin nakikita, pero hindi pa dumating ang Panginoon. Ang tinitignan sa ating Panginoon, paano natin ginagampanan ng may katapatan ang ating pagtsatsaga na mag-akay ng mga tao sa Panginoon. Eh, paano yung pastor? Wala talaga akong nakitang bunga. Eh, nasa Panginoon din yun. Kita niyo si Enoch sa Genesis. Si Enoch, siya ay nabuhay ng 365 years. No? Katumbas ng bilang ng araw sa isang taon, 365 days. Pero yung kanyang taon na 65, puros kasalanan ang ginagawa niya. Kasamaan, lahat ng kasamaan ginawa niya. Pero nung magkaanak siya ng pangalan ay si Matusila, at ang sabi ng Diyos sa kanya, kapag si Matusila ay namatay, bugunawin ang buong mundo. Kaya hanggat maaari, ay huwag mong hayaang si Matusila ay mamatay simula sa kanyang pagkabata, mangaral ka. Ilang taon na nabuhay si Matusila? 969 years. Eh si Enoch ay 365 years lang, di sumabot. Pero yung sa loob ng 300 years, simula nung siya ipa-convert, ginawa niya talagang mangaral. Wala siyang isang na-convert. Wala. Hanggang siya'y namatay, hindi pa namatay si Matusila. Pero anong nangyari kay Enoch? Dinala siya ng Panginoon sa langit. Buhay siyang dinala. Bakit? Dahil sa marami siyang na-akay, na-convert? Hindi. Dahil sa katapatan niya, matyaga siyang gumawa kahit wala siyang nakikita. Ganyan ang magsasaka. Ang pagsasaka, naghihintay yan. Matyaga, naghihintay. Inaantay yung unang ulan at ang huling ulan. At ikatlo, ang magsasaka ay mapagpakumbaba. Hindi po mayabang ang magsasaka. Nakita ba kayo magsasaka na mayabang? Siguro magsalita. Marami akong naging sa Bisaya. Ako nagtanim na, ako nana, ako yan, ako yan, ako yan. Ganoon na sinasabi. Pero ang isang magsasaka na Kristiyano, hindi ako, kundi siya. Siya. Tingnan niyo ang sabi sa Mark 4:26-28. Mark 4:26 hanggang 28. Ganito ang sabi. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghasik ng binhi sa lupa. Sino naghasik? Magsasaka. Naghasik siya. Ibig sabihin, naararon niya na. Ano sabi? At siya ay natutulog at bumabangon siya sa gabi at araw. Sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman. Una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Nakita niyo ugali ng magsasaka? Mapagpakumbaba siya. Ginawa niya ang kanyang pag-aralo, ginawa niya ang kanyang pagtatanim, at pagkatapos ginagawa niya ang kanyang normal na gawain. Gumising, matulog, ginagawa niya ang iba pang mga gawain. Siguro siya ay naghahabi ng lambat para mangisda sa tabing ilog, o di kaya siya ay kumukuha ng stick ng taga para mamingwit. Hindi nga pinoproblema yung pag-usbong ng bini. Isa atin kung minsan eh. Alam ko, isang taon na kita tinatay. Hanggang yun, wala kang makita ng sa'yo pagbaba mo. Makikita ba kayo na magsasaka na nagtanim, halimbawa ng bini? 3 araw lang, hinukay mo lang, tinitinin yung bini. Hindi pang pinupubo ito. Nakita mo ka lang gano'n mo. Tamang isip na tao na magsasaka. Pag may nagtalisa, pagkarap sa linggo, may sumibol na, titig niya. Paano ba sumibol niya? Eh pagbaba niya, patay yun. Tayo masyado tayong agresibo na makita ng pagbabago sa isang tao.
na inyong tinuturuan, na inyong sinasaway, na inyong pinapagalitan. In-expect natin na lahat yun nasa loob niya. Tanda natin, hindi tayo ang nakapagbabago ng puso ng tao. Ang sabi sa ating talata, ang lupa ang nagpapasibol sa tanim. Una, ang usbong. Sunod, ang buhay. Sunod, ang buhay. Ang isang magsasaka, hindi na pinakikialaman yung gawa ng Diyos. Ang pinakakailaman niya ay ang kanyang katungkulan bilang magsasaka. Hindi niya inaako ang resulta. Kaya ang turo ni Pablo, 1 Corinthians 3:6-9. Ang sabi ni Pablo, dahil sa problema rito sa Corinto, nag-aawat-away sila, no? Pagalingan sila, ang galing nila, puno sila ng mga gift. Kaya nag-away-away sila. At sila ay nagkakampi-kampi. Ako kay Apollos, ako kay Pablo. Mas magaling si Pablo sa amin. Hindi, mas magaling si Apollos. Galing mag-preach. Ako, basta kay Pedro, siya yung Hudyo. Sabi ni iba, basta ako kay Kristo lang. So, kanya-kanya sila. Kaya sabi si Pablo, sa verse 6, ako ang nagtanim. Di ba si Pablo nagtanim sa Corinto? Siya nagbungkal eh. Hanggang sila'y maipon. At maging iglesia. Pero hindi siya nagpapatuloy para sila lumago. Si Apollos ang nagpatuloy. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Ngunit, ang Diyos ang nagpapalago. Kita niyo yung ugal ni Pablo. Gatitin, wala siyang inangkin na kanya. Napakababa niya, no? Kaya't walang anuman ang nagtanim o ang nagdilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa. At ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. Manggagawa lang sila. Sa inyo, nandito. Noong una, may nagtanim sa inyo. Right? Pero man sino nagdilig? Di ba ako? Noong una, sila Leo at saka si Jeremiah. Hindi natin pwedeng tanggihan. At nagpapatuloy nagdilig sa inyo para kayo umusbong. Ang inalingkod. Right? Yes. Pero sino ang nagpapalago sa inyo? Sino nagbigay sa inyo ng biyaya ng buhay? Sino nagbigay sa inyo ng kaligtasan? Ang Panginoon. Sino ako? Isa lamang manggagawa ng Panginoon. Tanggapin natin yan. Ngayon naman, ang sabi sa ating text, anak ko, ituro mo sa mga taong makapagtuturo din sa iba sa lahat ng natutunan mo upang isagawa nila. Kaya ito ang aking layunin na kayo din ay magbungkal ng lupa. At pagka sila'y nadala nyo rito, ako naman ngayon magdidilig. Pero ang Diyos ang nagliligtas. Siya nagpapatibay. Siya nagpapalakas. Tayo yung mga manggagawa ng Panginoon. Hindi sa atin ang resulta. May kanya-kanya tayong gantimpalang tatanggapin sa Panginoon. Magbungkal tayo ng puso ng tao upang matamnan. Kaibiganin natin sila. Sa pamagitan ng ating pakikipagkaibigan, nakapatag na natin ang kanilang mga puso. Nabubungkal natin ang kanilang kasalanan dahil nakikita sa ating buhay na tayo binabago. Tayo nababago. Dalhin natin sila sa gawain ito. Pero huwag niyong gawin ito sa inyong sarili. Sapagkat kung kayo'y hiwalay kay Kristo, wala kayong magagawa. Apart from Christ, we are nothing. Tayo yung magagawa lamang. Kaya katungkulan natin mag-invite, magbungkal muna. At magtanim. At kapag natamna na, sisibol na yun. At alam natin, kapag sumibol, makikita natin dito. At kailangan natin diligan. Hantayin natin yung unang ulan ng biyaya ng Diyos at ang huling ulan upang sila ay maghitik sa buhay. Magtila tayo. Itong sabi sa John 15:16. Kung ako man ang nag-encourage sa inyo, pero actually sa likod na yan, sa salita ng Diyos, authority natin, si Kristo ang tumawag sa inyo para kayong magbunga. Ganito sabi sa 16.
Ako hindi niyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko. At itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga. At ang mga bunga ninyo'y mananatili. Hindi sinabing, minsan mo nang ma-invite, ipabayaan mo na. Hindi. Kailangan sundan mo, gawin mong alaga. Bungkalin mo ng bungkalin, patagin mo ng patagin ang kanyang buhay upang siya ay matamnan ng salita ng Panginoon, upang magkaroon ka ng bunga. Anong bunga? Mayroon tayong naakay sa Panginoon. At ang bunga niyon ay hindi pababayaan, kundi kailangan manatili siya hanggang siya ay mahitik sa bunga ng Panginoon. Di ba yung Matthew 28? Yun ang Great Commission ng Panginoon sa mga Kristyano. Humayo kayo, gawin yung mga alagad ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, lahat ng inyong mapuntahan sa bansa na mayroong sasampalataya, gawin yung alagad. At kapag sila'y naging alagad na, dalhin sa iglesia upang sila'y bautismuhan, nang sa ganon sila'y makabilang na tinuturuan hanggang sila ay lumago at tulibay at maging manggagawa rin sa okasan ng Panginoon. Kaya tanong, meron naman kayong naakay? Meron na, marami na pastor ng araw. May pagkain dito, mayroon ano. Ang dami, pero nasaan na? Ang sabi ng Panginoon, magkakay kayo at manatili ang inyong inakay. Yun ang ating kagalakan na may makita tayong nananatili sa ating pagpapakapagod, sa ating paghihintay, at sa ating pagkain. Makita natin ang bunga ng ating ministry. So ang Kristiyano ay dapat nagpapakapagod, naghihintay na may kapakumbabaan sa Diyos. Paano gagawin? Magbungkal ng puso upang tamnan. Kaibiganin sila upang sila'y madala. At sa pamagitan ng ating parutuo, ng ating pagbabago, sila ay manatili na maging alagad tulad mo. Alagaan ito hanggang sa magbunga at manatili. Magagawa natin yun. Right? Kasi binigyan tayo ng kakailangan ng Panginoon. Binigyan tayo ng bagong buhay, yun ang ating babahagi sa kanila. Hindi yung, uy, ganda ng building namin doon, may, sintado na, may ilaw. Masisiyahan ka raw pag nakinig ka. Hindi yun. Alam mo, kapatid, buhay ko, maaaring tulad din, magkaiba lang tayo siguro, pareho rin tayong nakasaraan. Dati na sa kabilingan din ako eh. Mahilig din ako sa ganyang mga bisyo. Pero nung marinig ko ang salita ng Panginoon, nakilala ko si Jesus. Si Jesus nagbago ng buhay ko. Kaya naman, ito ang binabangi ko sa iyo. Sumama ka, makinig ka ng salita ng Panginoon. Kalokohan yan. Asa yun? Ang hirap. Mayroon kang isabi. Ayaw ko na. Balikan mo ulit. Magpakapagod ka. Hanggang sa madurog ng kanyang puso at magalaan. Kaya? Gagawin ba natin? Yes, completely. Good. Tayo na lang.